Pipirmahan ni Cheese Escudero ang warrant of arrest laban sa suspended mayor ng Bambantarlac na si Mayor Alice Go. Nadismaya ang maraming mga senators nang hindi sumipot si Alice Go sa pagdinig. Nagpadala lang ito ng letter of excuse. Tila teleseryeng sinubaybayan sa Senado ang pagdinig tungkol sa koneksyon di umano ni Alice Go sa Pogo. Mula sa pagdinig tungkol sa di umano'y koneksyon nito sa Pogo ay nauwi ang pagdinig tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Alice Go. Halos buong mundo ay nakakakilala na kay Alice Go dahil sa kontrobersya na kinasasangkutan nito. Maging mga kabataan ay meron na rin silang mga nakopyang mga kataga mula kay Alice Go. Ito ay ang "Hindi ko na po alam, Your Honor." Maging sa isang noontime show ay nagbigay ito ng aliw sa mga manunood nang merong namataan na kamukha ni Alice Go. Mga kaibigan, hindi po ito si Alice Go. Kamukha lamang ito. Kinausap ito ni Vice Ganda at naghiyawa naman ang mga manunood. Hindi maikakaila na merong kagandahan itong si Alice Go at sa kanyang murang edad ay napakayaman pa nito. Wala pang 40 years old, subalit napakarami na nitong pag-aari. Ako ay medyo may edad na rin pero wala akong ganyang pag-aari gaya ng kay Alice Go. Ikaw ba, mga kaibigan? Sa pagpapatuloy ng pagdinig sa koneksyon ni Alice Go at sa tunay na pagkakakilanlan nito, ngayong araw ay nadismaya ang maraming mga senator dahil hindi dumalo si Alice Go sa naturang pagdinig. Binasa naman ni Nancy Binay ang excuse letter na ipinadala ni Alice Go at ipinaliwanag ni Alice Go kung bakit hindi siya makakadalo sa naturang pagdinig. Sinabi ni Alice Go na hindi raw siya mentally fit. Binatikos naman ito ni Nancy Binay. Ayon sa kanya, nakakahiya naman daw para sa mga taong tunay na hindi mentally fit. Ang pagkakaroon ng hindi mentally fit ay isa raw napakaseryosong bagay at hindi raw ito pwedeng gamitin upang idahilan lang upang umiwas sa naturang pagdinig. Ayon kay Cheese Escudero, kapag mapadalhan daw ng sabpina ang kampo ni Alice Go ay obligado raw sila na dumalo sa pagdinig. Or else, na kay Risa Hontiveros na raw kung ito ay kanyang iisyuhan ng warrant of arrest at hindi raw magdadalawang isip si Cheese Escudero na pirmahan ito. Maliban sa mga pinag-uusapan na koneksyon nito sa Pogo, sa Baofu at iba pa, nagiging kontrobersyal si Alice Go dahil sa mga sagot nito na halos ganito, "Your Honor, hindi ko na po alam." Noong tanungin siya ni Risa Hontiveros kung nasaan ang kanyang bahay, ang sagot nito ay, "Your Honor, hindi ko na po alam." Tinanong rin siya kung saan daw ba siya nag-aral. Ayon kay Alice Go, meron daw siyang homeschool. Pinangalanan din ito ang kanyang teacher noong kanyang kabataan at ang pangalan ng kanyang teacher ay Teacher Rubilin. Nakapagtataka naman na sa kanyang kabataan ay alam niya pa ang pangalan ng kanyang teacher. Ito nga ay si Rubilin. Subalit, ang isa sa mga importanteng bagay sa kanyang buhay ay ang kanyang tinitirhan. Ayon kay Alice Go ay hindi ko na po alam. Maaari ay nalilito lamang si Alice Go. Ang mga katagang ito ay tumatak sa isip ng mga kabataan at kinokopya ito. Maging dito sa aming lugar, meron na ring mga paslit na nagsasabing, "Hindi ko na po alam, Your Honor." Sa inyo ba, mga kaibigan, meron din ba kayong naririnig na mga bata na kinokopya ang mga linya ni Alice Go? Nang magtanong si Lauren Ligarda kay Alice Go kung Filipina raw ba ang kanyang ina, positibo naman ang sagot ni Alice Go. Ayon sa kanya, Filipino daw ang kanyang ina at pinangalanan pa ito. Ito nga ay Amelia Leal at nalaman niya lang ang pangalan ng kanyang ina. Ito ay dahil sinabi raw ng kanyang tatay na si Angelito Go na isang Chinese. Mula sa kontrobersyal na pagkakadawit nito sa Pogo sa kanilang lugar,
ay nasentro ang pagdinig tungkol sa isang tao at ito ay kay Alice Go. Hindi ikinatuwa ni Loren Legarda ang mga sagot ni Alice Go sabagat every time na tanungin siya ni Loren Legarda ay basta na lang sumasagot ito, lumaki ako sa farm. Binara siya ni Loren Legarda, huwag daw maging robot, huwag daw paulit-ulit sa mga sagot nitong lumaki sa farm na para daw memoryado ang kanyang mga sagot na tila na-brief ng kanyang mga abogado. Magsabi lang daw ito ng totoo sapagkat ang katotohanan ang makapagbibigay sa kanya ng kalayaan. Pero lumalabo ngayon ang laban ni Mayor Alice Lealgo dahil sa mga dokumento na natuklasan ng mga senador. Pinagsalita rin si Alice Go ng Kapampangan. Ayon naman kay Alice ay kaunti lang daw ang kanyang alam sa Kapampangan. Meron din siyang alam sa Fukien. Ang mga mambabatas ay naglabas ng dokumento. Mga dokumento na magpapatunay na si Alice Go at si Go Waping ay iisang tao lamang. Tulad na lang ng ebidensya na inilabas ng mambabatas ay ang SIRV. Ano ba ito? Ito ay ang Special Investors Resident Visa at ito ay nakapangalan kay Go Huaping. Si Go Waping ay isang Chinese at ang nagngangalang Go Waping ay pumasok sa Pilipinas noong January 12, 2003 at ang naturang SIRV na nakapangalan kay Go Waping ay inapply mismo ng isang Lin Winnie na siya namang ina ni Alice Go. Mga bata pa lang sila noong ito ay i-apply ni Li Winnie. At ito ang problema mga kaibigan. Ang isang nagngangalang Go Waping ay nauna nang magpahayag ang abogado ni Alice Go na ang Go Waping at Alice Go ay magkaibang tao. Hindi raw iisang tao ito. Pero ang problema, noong ito ay imbestigahan ng mga mambabatas, nag-research ng mabuti at ipinacheck ang mga fingerprint nito. Pero noong nagresulta na, tumambad na ang fingerprint ni Alice Go at Go Waping ay magkapareha. Lumalabas na itong si Go Waping at si Alice Go ay iisang tao lamang. Matibay ang ebidensyang ito dahil ayon sa mga eksperto, wala raw tao sa buong mundo na magkakapareha ang fingerprint. Kahit paman, mga kambal ay magkakaiba ang fingerprint. Kaya ayon sa mga mambabatas, confirmed na si Alice Go at si Go Waping ay iisang tao lamang at ito ay Chinese citizen, hindi Pilipino. Palaisipan ngayon kung paano si Alice Go nakakuha ng mga dokumento na kung saan nagpapatunay na di umano itong si Alice Go ay isang Pilipino. Ngayon na napag-alaman ng mambabatas na si Alice Go at si Go Waping ay isang tao lamang at Chinese pa, napakalaki tuloy na kaso ni Alice Go na kakaharapin sabagat bawal sa batas ng Pilipinas ang mga foreigner na humawak ng posisyon sa gobyerno ng Pilipinas. Dapat ang uupo sa posisyon, mapabarangay man, munisipyo, syudad o kahit na anong posisyon sa Pilipinas, kinakailangang Pilipino. Sa record naman ng NBI, meron ding isang lumabas na Alice Lealgo, subalit hindi ito ang Lealgo o si Alice Go na naging mayor ng Bamban. At alam nyo ba mga kaibigan, magkapareha pa sila ng date of birth. Pero ang problema, ang Alice Go na nasa Tarlac, iba naman sa Alice Go na nasa Quezon City. At isa sa mga pinagbabasehan na magkaiba ito sapagkat ang resulta ng kanilang fingerprint ay ibang-iba. Kaya marami tuloy ang mga nagsasabi, hindi kaya ninakaw ni Alice Lealgo na naging mayor ng Bamban ang isang Alice Go na nasa Quezon City. Ayon naman sa mga otoridad na panglito lang daw itong lumabas na isang Alice Lealgo. At tungkol naman sa nagmatch na fingerprint ni Alice Lealgo at ni Go Waping,
hinamon sila ng abogado ni Alice Go na ipresenta ito sa husgado at upang malaman talaga ang tunay na pagkakakilanlan ng isang Alice Leal Go na taga Quezon City, ang NBI ay nagbigay o magbibigay ng pabuya na 50,000 pesos kung sino man ang makapagtuturo ng isang lumitaw na Alice Leal Go na nasa Quezon City. Malaking pera yan mga kaibigan. Baka naman nasa Quezon City ka at may kilala kang Alice Leal Go, turo mo na, 50,000 pesos yan. Meron namang isang babae na lumantad. Bagamat hindi nagpakita ng kanyang muka, ay ipinarinig naman ang kanyang boses. Ayon sa kanya, siya raw ay makapagpapatunay na itong si Alice Leal Go na naging mayor ng Bamban at si Go Waping ay iisang tao lamang, sapagat ayon sa kanya ay nagtrabaho daw sila sa pamilya ni Alice Go. Ayon sa isang testigo, nagbigay ng pangalang Carla, hindi totoong pangalan, ayon sa kanya 7 to 8 years old pa lang daw nang pumasok si Alice Go dito sa Pilipinas at tinatawag daw ito na Waping. Hindi rin maikakaila na marami din ang mga sumusuporta kay Mayor Alice Go doon mismo sa kanilang lugar sa Bamban, Tarlac. Ang kanyang pagkapanalo ay nagpapakita lang ito na marami talagang tao na nagkakagusto sa kanya. Maraming mga pader sa Bamban, Tarlac ang ipinapaskil na kung saan nagpapakita ito ng suporta kay Alice Go. May nakasulat, "Hindi ka nag-iisa, Mayora." Isa namang garbage collector ng Bamban ang nagpakilala na siya nga mismo ay ibinoto niya itong si Alice Go bilang mayor. Pero ayon mismo sa garbage collector na ito, naririnig niya lang ang pangalang Alice Go, subalit hindi niya raw ito kilala. Bagamat hindi niya ito nakita ng personal, ay ibinoto pa rin ito ng isang garbage collector sa paniniwala na ito raw ang aahon sa kahirapan ng kanilang lugar. Taong 2022, si Alice Leal Go ay tumakbo bilang mayor ng Bamban at ito ay isang independente. Sa mga speech ni Alice Go during her campaign ay pinagsisigawan nito na isang Pilipina ang kanyang ina at ang kanyang ama ay isang Chinese. Kahit na may kabataan pa si Alice Go, ang resulta ng eleksyon na ipanalo nito at siya ay naging mayor ng Bamban, Tarlac. Pagsalaysay pa ng ibang mga taga-Bamban, Tarlac, malaki raw ang naitutulong ni Alice Go sa kanilang lugar. Gaya na lang ng mga kabataan na nasa bundok, nagbigay daw ng service o sasakyan itong si Alice Go upang madali nilang matahak ang kanilang paaralan. Ayon naman sa isang political scientist mula sa University of the Philippines Asian Center na si Richard Heydarian, madali lang naman daw maging mayor. Basta gumawa ka lang ng kabutihan, magbigay ka ng tulong at may pera ka ay magkakaroon ka ng maraming fans. Hindi rin naman lingid sa kaalaman ng maraming taga-Bamban na itong si Alice Leal Go ay isang mayamang tao. Meron siyang mga luxury cars at dump trucks, maging helicopter ay meron ito. Si Alice Go ay isa ring vlogger. Kung gaano siya kayaman ay taliwas ito sa kanyang ipinapakita sa kanyang mga vlogs. Kung titingnan nyo ang kanyang YouTube channel ay may video roon na kung saan ipinapakita niya na ang kanya raw paboritong pagkain ay tuyo sapagat hindi raw maalat. Laking gulat naman ng taga-Bamban nang marinig nila ang balita na ang kanilang mayora ay nasasangkot sa isang kontrobersyal na pugo. Gayong ang kanilang mayor ay babad sa trabaho sa munisipyo. Nagulantang ang mga residente ng Bamban nang marinig nila na ang kanilang mayor ay nasasangkot ngayon sa Pogo dahil ang pinagtayuan kasi ng Pogo Hub na Zone 1 Technology ay itinayo sa compound ng Baofuland na nasa likod lamang ng munisipyo nito. At ang problema, ito ay nakapangalan kay Alice Go. Maging mga bills nito gaya ng electricity, internet at mga maintenance ay nakapangalan din kay Alice Go. Hanggang sa tinutukan na nga ang tunay na pagkakakilanlan ni Mayor Alice Go. Naglabas naman ng birth of certificate
itong si Alice Go noong 2005, 19 years old siya noon at siya ay ipinanganak sa Matatalaib, Tarlac. At dito sa kanyang birth of certificate nakalagay na siya ay isang Filipino. Pero sa ibang mga dokumento, itinuturo din na ang pamilya ni Alice Go ay minsan ding nanirahan at nagnegosyo din, nagtayo pa nga ng embroidery doon sa Valenzuela. Sa mga testigo na lumantad na kung saan nagpapakilala ito na kilala raw nila ang pamilya ni Alice Go, kini-question ngayon ng mga mambabatas ang unang mga pahayag ni Alice Go na lumaki raw siya sa farm sa Tarlac sapagkat ang kanilang embroidery business ay nasa Valenzuela City at 2 o 3 beses lamang itong pumunta sa farm sa Valenzuela kada linggo at umuwi raw ito sa Bamban. Kaya ayon kay Senator Risa Hontiveros ay lalong lumalabo ang mga sagot ni Alice Go sapagat every answer daw ni Alice Go lalong nadadagdagan ng mga tanong ang kanyang mga kasagutan. Maliwanag daw na ito ay nagsisinungaling o merong inililihim. Marami tuloy ang mga nagtatanong na kung totoong kaduda-duda ang pagkatao ni Alice Go, paano raw ito nakapag-file ng Certificate of Candidacy noong tumatakbo itong mayor ng Bamban. At alam nyo ba, sumagot dito ang COMELEC at nagpaliwanag. Ayon kay chairperson ng COMELEC na si Attorney George Erwin Garcia, noong mag-file daw ng Certificate of Candidacy, itong si Mayor Alice Go noong 2021 ay wala raw ni isa ang nag-question dito. Kaya ito ay nag-grant ayon naman sa isang eksperto mula sa University of the Philippines tungkol sa faking katulad ng passport at iba pang mga dokumento ay matagal na raw itong nangyayari. At ngayon, si Alice Go ay nahaharap ngayon sa mga patong-patong na kaso at suspendido rin ang kanyang pagka-mayor ngayon ng Bamban. Isinampa rin sa kanya ang human trafficking. Ayon naman sa mga abogado ni Alice Go, dahil sa mga dokumento gaya ng mga bill ay hindi raw enough na kasuhan ng human trafficking si Alice Go. Mahina raw ang kasong ito at ito ay overact daw. Ayon sa mga otoridad, nakikipag-ugnayan na raw ang gobyerno ng Pilipinas sa China at naghihintay ng certificate kung ano nga ba ang tunay na status ni Alice Go. Kung mapatunayan na siya ay isang Chinese citizen, siya ay ipapadeport at dahil meron siyang nagawang kasalanan dito sa Pilipinas, ayon kay Risa Hontiveros ay mananatili muna siya dito sa Pilipinas upang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan.